Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gagawin isang twin tub washing machine. Yan ay isang Eureka. Ang sabi sa atin ng minamahal natin customer ay hindi gumagana itong timer. Ayan. So sira nga. Ayan. Wala siyang tunog. Dapat yan, lalagitik na yan eh. Pero dahil nga sa siya ay walang tunog, ay papalitan natin itong ganyang rotary switch na yan. Tapos nating makalas yung metal screw, papaluin natin siya dito. Ayan o. Ayun, nakatayo, umangat na. Tataas mo ng gayon, ayan o. Kalasin natin dito para matanggal natin siya. Ayan. Kalasin natin tong kanyang metal screw rito para mailabas natin tong kanyang selector switch. So napag-alaman natin na matapos nating masuri, ito pala ay maganit. Ayan. Kahit anong pihit mo, ayaw umandar. So ibig sabihin may problema sa ilalim yan. Bubuksan natin yung likuran. Titingnan natin kung ano ang problema ng washing machine na to. Bakit sobrang tigas ng kanyang pulsator. Ayan o, ayaw gumalaw. Yan, nakita natin na kinalas na pala yung pan belt nito. Ayan o, yung kanyang belt. Ito. Ayan o. Matigas. Matigas siya. Hindi siya mabira. So ilalabas natin yung wash motor na yan. Mga ganitong twin tub, kapag kinalas mo, kailangan tanggalin mo tong spin dryer. So spin motor to eh. Nakakabit yan doon. Ayun, doon sa may orange na yun. So natuklasan natin na ito. Yan. Yan o. Magalit. Ibig sabihin, nag-stack up to. So, kakalasin natin tong lugar na to. Bubuksan natin yan. Kailangan natin dyan ng number 12. Yan. Number 12 yan. So, yan. Nakalasin natin yung mga... So, yan. Kalasin natin to. Simula natin tong kanyang screw para matanggal. Kanina bago natin ginalas yan, ginamitan natin ng WD-40, binabad na natin. Kaya ngayon hindi na sa mahirap alasin. Ayun. Patakan natin siya ng langis dito para mababad siya. Yan. Nalayan lang natin kasi baka mabasa yung winding. Kailangan hindi siya kakalat. Yan. Pag umabot yan dun sa loob, medyo peligroso eh. Pinutol natin yung kanyang wire. Titingnan natin yung kanyang continuity kung mayroon pa siya. So kukuha natin ng continuity yung motor. Yun. So okay. Yan. Yung team. Yan. Tsaka itong isang yellow. Yun. So nakakakuha tayo ng 19.5. Dito sa kabila ay 19.5. Doon sa parehong yellow nakakakuha tayo ng 38.8 ohms. So ibig sabihin okay yung ating motor. Napansin ko sa kanyang ito yung nasunog. Oh yan, yung kanyang fuse niya, papalitan natin yan. So dahil nga sa sobrang ganit nito ay kailangan nating buksan siya. Yan. Wala oh, sumasama oh. Sa sobrang tigas. So gagawin natin, bubuksan natin yan, ilalabas natin yung winding para malinis natin yung kanyang shafting. Yun. Sikwatin natin ng dahan-dahan para malinis. Yan. Yun. Ayan, matigas. Gawa ng kinain na ng ito. Yung bandang ilalim. So yan, nakalas din natin. At nakita nga natin na yan, tuyong-tuyo itong lugar na to. Yan. So lilinisin natin ito ng liha. Yan. Para matanggal yung ribaba niya.
Yan, kailangan malis natin ang husto yun eh. Na malinis natin. Garnish natin para kuminis siya. Sa kabila hanggang dito. Yan. Yan. So yun. Okay na. Kalanisan na siya. So yan nga po, matapos natin linisan tong motor na to, ay nilagay natin itong mga metal screw na binili natin dito. At ikakabit na natin siya ngayon dito. Bali, 4 yung ating binili. Kasama tong lock washer. Kinakailangan meron siyang lock washer na ilalagay tayo rito. Ayan. So kapag nahigpitan na natin yan, ganyan, mahigpit na lahat, yan, ikutin at medyo matigas. Ang gagawin natin dyan, pupukpukin natin dito. Yan, pupukpukin lang natin. Ayun, malambot na, ayan o. So ayan, okay na, malambot na siya, ayan o. Ito palibhasa nga ay dumating sa atin ay kalas-kalas na. Ayan ang ginawa ng gumawa. Ayan, tingnan nyo. Tama ba na gamitin natin itong mga tape na to sa pati ito? Ayan o. Nasunog na ayan o. Nag-init. Siguro ginamit ng may-ari. Palibhasa nga matigas. Pinilit niya. Ayan, minit yung kanyang fuse. So papalitan din natin yan. Kung papansinin natin, ayan. Binalot niya ng masking tape, ayan, hindi niya hininang. Dapat yan hininang niya yung lugar na yan para maganda. Binalot niya lang, oh. So, paandar natin, ito yung plug natin. So, ito yung itim. Ito yung linya ng motor. Pagkatapos itong dalawang yellow, yan. Yan yung kanyang rotation winding. Yan siya magpapalitan at ito yung kanyang capacitor. Sinabitan natin ang ammeter. Yan. At ipa-plug natin. Titingnan natin kung under siya. Ayan. Yun, oh. Nakakakuha tayo ng 1.4. So, ililipat natin itong puti. Yan. Itong puti na to, ililipat naman natin dito sa kabila. Ayan. Dito naman natin ilalagay. Tingnan natin kung magre-reverse siya. So ilayo lang natin. Ayan. Tingnan natin. Yun. Yung lakas. Palibhasa nga ay malaki tong motor. Medyo mataas ang amperahan niya. Ayan, ang lakas oh. Ikakabit na natin yung kanyang metal screw rito. Sa ibabaw. Ayan. Yan. Papasok natin dito. Ayan. So ilalagay naman natin tong kanyang washer at saka tong nuts. Dito natin ito ilalagay sa ilalim. So ito yan. Higpitan natin siya. Yan. Ayun. Ayun. Okay na. Kinibit natin yung kanyang belt. Yan. Kailangan maganda yung tension niya. Hindi mahigpit. Ipi-play siyang ganyan. Ayan. Kasi kapag kaya ni mahigpit, masisira yung busing ng motor natin at saka yung ating gearbox. Kaya kailangan naglalaro yan. So yun. Nailagay natin sila lahat. Hanggang doon sa itaas. Ayan. Tabi-tabi po sa mga kumakain. Lilinisin natin to. Ayan. Binabadla natin sa tubig. Saka natin siya babrasin. So yan. Kailangan kasi malinis tong lugar na to eh. Kasi ito yung pinagmumula ng tumatagas yung kanyang tubig habang naglalaba tayo. So ito yung ating bagong timer na binili. So dahil nga itong ating selector switch, ayan o, wash selector ay may heavy at saka normal. So gagamitin natin yan. Itong magkabilang ito, dito tayo kukuha ng itong nasa loob na to yung gagamitin natin. Ilalagay natin siya dito sa linya kasi ito linya to eh. Ito yung line, yan.
papasok siya dito sa line ng selector switch. Yan, ganyan na magiging labas na. Pagkatapos itong brown, itong brown na to, ito yung pupunta dun sa baba. Pagkatapos itong red yellow ito yung nagpipiano. Ito yung gagawin nating heavy at saka yung normal, yung nasa tabi. Ito, itong lugar na to. So i-connection natin. So yan, ito nagpunta rito. Ito, itong pink natin sa may tabing yan, dito siya nagtuloy sa lugar na yan. Ayan, oh. Tapos ito naman nagtuloy sa red. Ayan, ito yung line natin galing dito sa selector switch ng timer. Pagkatapos ito na dito sa tabi, yun yung nagpunta dito sa may brown na yun, sa may loob na yun, dito sa pumasok sa lugar na yan. Yan yung ating heavy at saka normal. So itong natitira, yellow at saka red, ito yung baba dun sa baba sa may capacitor. Itong dalawang ito papunta sa motor. So ito yung connection yan sa lugar na ito. Itong dalawang yellow na yan, diyan natin ikakabit yan. So yan, i-fix natin. Yung iba hindi na nila ginagamit ito, itong lugar na to. Ginagawa nila, binibilang nilang timer yung 3 na lang, hindi gantong 5. 3 lang yung binibili nila kasi mas madali connection yun. Kaya lang hindi na nila ginagamit ito. Kaya kasi pagka gumagawa ko, binabalik ko sa original. Gusto kasi yung kung ano yung original na kinlas ko, ganun din ko ibabalik. So yan, okay na. Tinesting natin dun sa likod at ayan. Wala naman siyang sabit kasi kinakailangan pagka kinabit mo ganyan, kailangan hindi siya sasabit. Kasi yung iba minsan nasabit ito. Pag sumabit yan, natigil yung timer. Kaya bago natin bitawan, siguraduhin natin na hindi siya sumasabit. So itong sira na to, papalitan natin to. Ayan, oh. Sabog. Ito papalit natin. So ito yung galing sa service cord. Yan, yung isa niyan, yan, yung itim. Yan yung nagtuloy dito sa ating common ng wash motor. Ayan. Ng spin motor, ayan, pareho silang itim. Ayan. Itong dalawang yellow na to, ito yung galing dun sa itaas na bumaba, didiretso to sa capacitor at saka dito sa wash motor. Ayan. Dadaan silang dalawa sa capacitor. Ito yung lagi natin sinasabi na kahit magkabaligtad, walang problema. Okay na, hinahin natin, nilagyan natin ng insulation. Fuse natin, tumuloy yan sa service cord. Ayan. Tapos yung karugtong yan, umakyat doon sa itaas. Ito, umakyat sa itaas yan. Isa na yung nagpunta doon sa wash motor, doon sa ating wash timer. Ito namang isa sa spin timer natin. So yan, ay connection natin. So itong isa, tumuloy doon sa wash motor. Yung isa naman, umakyat doon sa wash timer natin. O, yung isang linaw niya, pumunta dito sa wash motor, umakyat dun sa itaas, tumuloy sa capacitor. So yan ang connection yan, okay na, titestingin natin. So yan, yung spin timer muna ng ating pinandar. Yan, umandar na siya. Spin timer, ayan, 0.6 amperes. Yun, nag-reverse forward na siya. Tayo ng 1.4 amperes. Yan. So yan, okay na. Piniksa natin. Ayun. Okay na. Nakatapos na naman tayo na isang project. Ilalagay natin itong kanyang dito sa kanyang buwan. Sarado na natin. Okay na yan. Ang lakas, sumasabit ito. Yun. Ayos. So maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag-like sa akin, sa patuloy nyo pag-suporta sa mga video ko, at sa inyong pag-subscribe para dun po naman sa mga hindi pa nag-subscribe. Paki-subscribe na rin po, at doon sa mga nag-subscribe naman po, maraming pong salamat sa inyo, at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumati. Maraming pong salamat. God bless po.